Ang leksyon ng kabihasnan na nakatago sa karaniwang araw ng Pilipinas, ang sistema ng transportasyon ng Pilipinas ay isang magulong panggagaya lamang, walang kaayusan. Ito ang mga salitang binitiwan ni Profesor Heinrich von Schur, isang Alemang propesor sa isang pampublikong talakayan sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Mula sa entablado, tiningnan niya ang buong silid ng may karaniwang kayabangan, walang orihinal na disenyo ng sistema, walang pilosopiya ng lungsod. Isa lamang itong kopya ng mga modelo ng transportasyon mula sa Europa at Amerika. Natahimik ang buong bulwagan, walang sinuman ang tumutol. Nasiyahan siya sa katahimikang iyon, iniisip na ito ay isang pag-amin ng walang salita. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkalipas ng 30 minuto, mag-isa siyang papasok sa isang istasyon ng MRT, handa nang magtungo sa kanyang susunod na lugar ng pag-aaral. Sa kanyang paglalakbay mula sa istasyon ng Ortigas patungo sa istasyon ng Ayala, isang di kapani-paniwalang katahimikan ang nagpatigil sa kanya. Wala siyang sinabi. Nakatayo lamang siya habang ang tablet sa kanyang kamay ay hindi na niya muling binuksan. Inakala niyang ang lungsod ng Pilipinas ay isang kopya lamang, ngunit sa sandaling iyon, unang beses niyang naramdaman na ang isang espasyo sa lungsod ay maaaring maging napakamapagkalinga, magalang at mainit. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa mesa ng kanyang hotel, nakatitig sa mga litratong kuha niya sa istasyon ng tren. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung ang bansang Asyano na ito, na dati niyang itinuturing na atrasado at magulo, ay mas malapit sa tunay na kabihasnan kaysa sa lugar na kanyang pinanggalingan. Berlin, Alemanya, Enero 2025. Ang temperatura ay malapit sa 0 degrees. Ang mga kalsada ng lungsod ay malamig at kulay abo. Sa loob ng silid-pulungan ng Center for Traffic Management sa Technical University of Berlin, mainit na nagtatalo ang mga eksperto sa paligid ng isang digital na mapa. Ang namumuno sa pulong, si Heinrich von Schur, ang pinakamatandang tagapayo sa pagpaplano ng lungsod, ay nakaupo sa dulo ng mesa na may seryosong mukha. Siya ay 56 na taong gulang, dating tagapayo para sa reforma sa transportasyon ng gobyerno ng Alemanya at kasama sa maraming malalaking proyekto ng Smart City sa Europa. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang systematist, naniniwalang lohika, mga panuntunan at kalkulasyon ang makakalutas sa lahat ng problema ng publiko. Para sa kanya, ang Asya ay isang mahusay na lugar lamang para sa pagmamanupaktura. Nang malaman niyang kailangan niyang maglakbay sa Pilipinas bilang isang kinatawan upang obserbahan ang isang programa sa Intelligent Transportation System, hindi niya itinago ang kanyang pagmamaliit. Isang bansang umaasa sa turismo at agrikultura, ano ang makikita sa sistema ng transportasyon nito? Kahit gaano pa ito kamoderno, ito ay isang halo-halong kopya lamang. Iminungkahi ng kanyang katrabaho na babaan niya ang kanyang mga inaasahan. Ang biyahe ay isang simbolikong kilos pampulitika lamang upang ipakita ang teknolohikal na pag-aalala ng Alemanya para sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Para kay Heinrich, ang ganitong simbolikong misyon ay perpekto para sa isang bakasyon. Nang mag-empake siya, halos wala siyang inihandang impormasyon. Nag-download lamang siya ng isang simpleng mapa ng MRT at LRT ng Maynila. Hindi man lang niya binasa ang mga dokumento ng pananaliksik. Ang plano niya ay kumuha ng ilang magagandang litrato, sabihin ang ilang magagandang salita, kumain ng ilang masasarap na pagkain, at bumalik sa Berlin upang magulat ng paulit-ulit na mga salita na ang Asya ay humahabol sa teknolohiya ng Europa. Quezon City, Pilipinas, Pebrero 8, 2025. Maliwanag ang Universidad ng Pilipinas ay nag-organisa ng isang pampublikong talakayan tungkol sa pamamahala ng lungsod na may temang ang daan tungo sa pagsasama ng makataong transportasyon at digital na lungsod. Si Heinrich ay inanyayahan bilang isang internasyonal na tagamasid na nakatakdang magsalita ng 11 u. Nang umakyat siya sa entablado, nagkaroon ng bahagyang kaguluhan. Maraming mga akademiko, opisyal ng gobyerno, at mga estudyanteng Pilipino ang naroroon. Marami ang nakarinig sa pangalan ng ama ng sistema mula sa Europa, ngunit walang inaasahan na ang kanyang unang mga salita ay magiging ganoon katindi. Sa aking pananaw, ang sistema ng transportasyon ng Pilipinas ay isang tunay na magulong panggagaya, sabi niya ng dahan-dahan at malinaw. Ang mga kalahok na nakasuot ng mga headphone para sa pagsasalin ay sabay-sabay na nagsalubong ng kilay.
Maging ito man ay ang intelligent system ng tren o ang tinatawag na Application Integration Platform, sa esensya, lahat ito ay panggagaya sa mga modelo ng disenyo mula sa Europa o Hilagang Amerika. Kulang ito sa isang pilosopiyang estruktural at walang sariling etikal na paglikha sa transportasyon. Maaaring kahanga-hanga kayo sa pagsasama ng teknolohiya, ngunit iyon ay hindi isang sistema, iyon ay isang koleksyon ng mga function. Walang tumutol. Kahit ang tagapamagitan ay tumango lamang ng magalang. Mas lalong nasiyahan si Heinrich sa katahimikan. Sanay siya sa ganitong sitwasyon. Kapag walang nangahas na sumalungat, karaniwang nangangahulugan ito na tama siya. Kinuha niya ang kanyang script at bumaba sa entablado. Isang alimang mamamahayag na kasama niya ang nag-abot sa kanya ng isang bote ng tubig. Medyo matigas ang mga salita mo. Nagkibit balikat siya. Sinasabi ko lang ang totoo. Pinalamutian lang ng Pilipinas ang sistema upang magmukhang mas mainit, ngunit sa esensya, ito pa rin ay panggagaya. Uminom siya ng tubig. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki. Ngayong hapon, tingnan natin ang tunay na sistema ng tren. Baka pati ang mga anunsyo ay isang binagong bersyon ng sistema mula sa Alemanya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tinanggihan niya ang serbisyo ng sasakyan na inihanda ng mga organizer at iginiit na sumakay ng tren ng mag-isa upang bisitahin ang Traffic Command Center ng MMDA. Sinabi niyang, "Gusto kong maranasan ang katotohanan." Ngunit sa totoo lang, gusto niyang maghanap ng mga pagkakamali sa aktwal na lugar upang bigyan ng bigat ang kanyang mga naunang hatol. 145 Nidon. MRT. 3 Istasyon ng Ortigas. Pumasok siya sa istasyon. Ang platform ay malinis, halos walang makitang basura. Ang mga guwardiya ay nakatayo sa mga sulok, marahang nagtuturo sa mga tao. Walang sumisigaw, walang malakas na anunsyo na darating na ang tren. Tanging ang mahinang tunog ng countdown ng numero sa itaas ng mga pinto ng platform. Sa tabi ng elevator, isang matandang lalaki na hirap maglakad ay tinutulungan ng isang volunteer na makasakay. Pinagmasdan niya ang uniforme at koordinasyon ng mga volunteer, likas na naghahanap ng mga butas sa proseso, ngunit ang eksena ay tahimik at sanay na sanay, kaya't hindi na niya ito kinuhanan ng litrato. Nang makarating sa platform, pinili niyang sumakay sa tren na patungong Ayala. Sinasadya niyang iwasan ang rush hour. Iniisip na mas madaling makita ang tunay na kaguluhan sa labas ng mga oras na ito. Nagbukas ang mga pinto ng tren. Pumasok siya. At sa sandaling tumayo siya sa gitna ng bagon, naganap ang pagbabago. Hindi gaanong karami ang tao sa tren, ngunit hindi rin ito walang laman. Ang bawat pasahero ay tahimik na nakaupo. Isang estudyante ang naglalaro sa kanyang telepono. Isang batang ina ang marahang tinatapik ang likod ng kanyang anak para makatulog. Sa tabi ng bintana, isang delivery rider ang umidlip, nakasandal sa salamin. Ang pinakagulat niya ay walang nag-uusap, kahit ang tunog mula sa mga earphone ay hindi maririnig. Walang musika, walang anunsyo, walang ingay, tanging ang makinis na paggalaw ng tren at ang paminsan-minsang pagpasok ng ilaw mula sa tunnel. Ang bawat paghinto sa istasyon ay tumpak. Walang nagtutulakan, walang nag-uunahan sa upuan. Isang binatang nakasuit ang nakatayo sa tabi ng pinto. Nang maghanda siyang bumaba, dahan-dahan niyang pinindot ang pindutan para buksan ang pinto at siniguradong mahawakan ito para sa isang matandang babae sa likuran niya. Tumango lamang ng bahagya ang lola, walang salitang namagitan sa kanila. Sumara ang mga pinto. Si Heinrich ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan, blanko ang isip. Ito ba ang sistema ng transportasyon sa Asya? Nang pumasok ang tanong na iyon sa kanyang isip, nakaramdam siya ng bahagyang kahihiyan. Naalala niya ang kanyang mga salita sa entablado magulong panggagaya, para itong isang malamig na bato na tumama sa kanyang dibdib. Ilang minuto ang lumipas, dumating siya sa istasyon ng Ayala. Nang bumaba siya sa tren, mabagal ang kanyang mga hakbang. Ang portable camera sa kanyang kamay ay nakabukas pa rin, ngunit hindi na niya muling pinindot ang shutter. Hindi ito ang Asya na kilala ko. Inulit niya sa kanyang isip ng 3 beses. Nang hapong iyon, hindi siya nagpunta sa Traffic Command Center, gaya ng naka-schedule. Sa halip, mag-isa siyang umupo sa isang bangko sa labas ng istasyon sa loob ng 20 minuto. Hindi siya nagsulat ng ulat, hindi kumuha ng litrato, at hindi nakipag-usap kanino man. Nagre-reflect siya hindi tungkol sa Pilipinas, kundi tungkol sa kanyang sariling pananaw na nakasentro sa kanluraning sibilisasyon.
Isang bagay na hindi niya kailanman kinuwestiyon sa loob ng 30 taon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa kanyang mesa sa hotel sa Makati, tinitingnan ang mga litratong kuha niya sa tren. Ang mga larawan ay simple, walang espesyal na anggulo o komposisyon, ngunit paulit-ulit niya itong tiningnan. Binuksan pa niya ang kanyang laptop, nagbabalak na magsulat ng ilang pangungusap, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Dahil napagtanto niya na ang sibilisasyon ng Pilipinas ay wala sa teknolohiya kundi sa katahimikan. Ang ilang minutong iyon sa tren ay gumuho sa toreng itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang isang tunay na sibilisadong lipunan ay maaaring hindi yung gumagamit ng mga anunsyo upang sabihin sa iyo kung paano kumilos, kundi yung kung saan ang lahat ay inihanda na para sa iyo bago mo pa man mapagtanto na kailangan mo ito. Nanatili siyang nakaupo buong gabi hanggang sa sumikat ang araw. Tujuhan NNU, Makati City. Hindi pa ganap na gising ang lungsod, ngunit nagsisimula nang magkaroon ng buhay sa mga kalsada. Ang malambot na dilaw na ilaw mula sa mga karinderya ay nagbibigay liwanag, tahimik na dumadaan ng mga street sweeper. Nakatahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana ng isang maliit na kainan. Isang baso ng taho ang nasa tabi niya, at umuusok pa ang mainit na pandesal. Ito ay isang kainan na natagpuan niya mismo matapos tanggihan ang almusal sa hotel. Walang menu sa Ingles, walang pag-order gamit ang QR code, at walang automatikong cash register. Pumila lang siya, tiningnan kung ano ang in-order ng office worker sa unahan niya at ginaya ito. Isang taho po at 3 pandesal. Hindi na nagtanong ang tindera, tumango lang at inilagay ang sukli sa tray. Napagtanto niya, dito, ang serbisyo ay hindi isang pagtatanghal. Walang labis na ngiti, walang peking sigla, ngunit bawat hakbang ay sapat na maalaga. Ang tahimik na serbisyong ito ay nagparamdam sa kanya ng pagiging bago at komportable. Pagkatapos kumain ng almusal, lumabas siya. Nagsimula nang tumama ang sikat ng araw sa kalsada, inilalantad ang ritmo ng isang gumigising na lungsod. Hindi siya nagmadaling magulat sa tanggapan ng MMDA. Sa halip, naglakad siya ng walang patutunguhan, nais lamang makita kung ano pa ang itinatago ng lungsod na ito na sumasalungat sa kanyang mga imahinasyon. Tumawid siya sa isang pedestrian lane at natuklasan na bawat sasakyan ay kusang humihinto para sa mga tumatawid kahit na kumikislap pa ang ilaw ng pedestrian. Walang pulis, walang guwardiya, walang pito. Ngunit huminto ang mga sasakyan. Hindi lang 1 beses, kundi 10 beses, 20 beses. Tumayo siya sa isang gilid ng Ayala Avenue, binibilang. Sa bawat intersection, busman, truck o taxi, kapag may taong papalapit sa tawiran, ang mga sasakyan ay hihinto. Walang biglaang pag-arangkada, walang busina kahit 1 beses. Para siyang nakatayo sa isang teatro kung saan lahat ay automatiko at maingat na sumusunod sa mga patakaran. Naalala niya ang mga kalsada sa Berlin. Sa tuwing magiging berde ang ilaw, galit na aarangkada ang mga driver at magmamadaling tumakbo ang mga pedestrian. Kung mabagal ka ng kaunti, sisigawan ka. Ang sibilisasyon ng Alemanya ay nakabatay sa pamamahala ng sistema at mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ngunit ang Pilipinas, sa sandaling ito, ay nag-udyok sa kanya na mag-isip sa ibang antas. Posible bang ang sibilisasyon ay umiral nang hindi ipinipilit o ipinapaalala, ngunit nananatiling buo at natural? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa isang hindi kapansin-pansing sulok, nakita niya ang isang maliit na aklatan ng barangay. Walang rehas, walang security guard sa pinto. Ilang matatanda ang nakaupo sa labas, nagpapaaraw. May mga batang nagbabasa ng mga picture book sa tabi. Pumasok siya, walang pumigil, walang nagtanong. May amoy ng mga lumang libro sa hangin. Malinis ang sahig, maayos ang mga estante, at malambot ang ilaw. Ang mga kabataan ay nakayuko sa kanilang takdang aralin, habang dahan-dahang binubuklat ng mga bata ang mga libro. Kumuha siya ng isang libro. Isa itong lokal na pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng pag-unlad ng transportasyon sa Maynila. Mula sa pagpaplano ng mga riles ng tren noong unang panahon hanggang sa pagpapalawak ng mga kalsada at paglago ng mga intelligent na sistema sa nakalipas na 20 taon, bawat yugto ay isinulat ng malinaw at may kababaang loob. Bihira siyang makakita ng ganito katapat na pagsusulat tungkol sa isang lungsod. Walang pagmamalabis, walang pagtatakip. Inilalahad ang mga problema,
sinusuri ang mga kabiguan, at ginagamit ang mga maling karanasan bilang mahalagang materyal. Nagbasa siya sa loob ng 2 oras. Napagtanto niya na ang kanyang dating paghatol sa Pilipinas ay hindi lamang mali kundi lubhang mayabang. Hindi niya kailanman tunay na pinakinggan ang kwento ng lugar na ito. Ginamit lamang niya ang template ng Europa upang sukatin ang lahat. Tanghali, umalis siya sa aklatan. Pumasok siya sa isang kalapit na convenience store para bumili ng tubig ngunit muling nagulat sa kanyang nakita. Maliit ang tindahan ngunit napakahusay ng paggamit sa espasyo. Ang cashier ay nagpoproseso ng bayad habang nakikipag-usap sa isang suki. Isang delivery rider ang nag-i-scan ng mga barcode. Sa likuran, 2 estudyante ang tahimik na kumakain sa isang maliit na mesa habang nag-uusap tungkol sa isang ulat. Pumili siya ng mineral water at isang rice meal. Sa pagbabayad, marahang nagtanong ang cashier, "Sir, iinitin po natin?" Likas siyang sumagot, "Hindi na, salamat." At nagtanong, "Pwede bang kumain dito?" "Opo, sir." Sa tabi po may kutsara't tinidor at sarsa. Ang boses ay hindi matigas o malambot, parang nakikipag-usap sa isang miyembro ng pamilya. Nakahanap siya ng upuan sa tabi ng bintana. Katabi niya ang isang janitor na nakauniforme, humihigop ng instant noodles. Napansin niya na pagkatapos kumain ng lalaki, inayos niya ang kanyang pinagkainan, itinapon ang basura at pinunasan ng mesa bago umalis. Walang nagbabantay, walang nagpapaalala. Ang eksenang ito ay muling tumama sa kanya. Sa Berlin, hindi ito nangyayari. Ang mga convenience store sa Europa ay mga functional na espasyo, hindi lugar para sa panlipunang interaksyon o tiwala. Ngunit dito, ito ay isang extension ng isang komunidad na nagtutulungan. Isa itong maliit na sibilisadong lipunan. Sa wakas, naintindihan niya. Ang sibilisasyon ng Pilipinas ay hindi ang marangyang teknolohiya, kundi ang pagtatago ng sistema sa bawat tila maliit na kilos. Hi, tanggapan ng MMDA. Sa wakas, nakarating siya sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority. Plano niyang gamitin ang kanyang katayuan bilang internasyonal na tagapayo upang ituro ang ilang mga problema, ngunit nang pumasok siya, nanahimik siya. Ang sumalubong sa kanya ay hindi isang mataas na opisyal, kundi isang batang inhinyero na nasa mga 30s. Mahinahon ang boses, nagsasalita ng pinaghalong Tagalog at medyo pira-pirasong Ingles, ngunit ang nilalaman ng kanyang presentasyon ay napakalinaw. Ipinakita niya kay Heinrich ang iba't ibang sistema ng pagkontrol sa trapiko. Ang Green Wave System, isang real-time na platform para sa pagtugon sa aksidente, at isang AI model na naghuhula ng gawi ng mga pasahero na nakatuon sa mga tao, hindi sa mga sasakyan. Hindi ito isang simpleng panggagaya sa Europa. Ito ay isang sistemang Filipino na umunlad sa sarili nitong paraan matapos pagsamahin ang teknolohiya, humanidades, heograpiya at kultura. Matapos makinig, matagal siyang nanahimik. Nagtanong ang inhinyero, "Sir, mayroon po ba kayong mga mungkahi?" Isang pangungusap lamang ang kanyang isinagot. Ito ang unang beses na nakakita ako ng pamamahala sa trapiko na isinasama ang sangkatauhan sa mga kalkulasyon nito. Pagbalik sa hotel, binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang i-edit ang ulat na inihanda niya. Binura niya ang mga salitang panggagaya, imitasyon, halo-halo, at muli siyang nagsulat, salita sa salita. Isinulat niya, ang transportasyon ng Pilipinas ay hindi isang imitasyon, kundi isang ebolusyon na nagsisimula sa sarili nitong mga problema, ginagamit ang teknolohiya upang ayusin ang mga puwang, at pagkatapos ay ginagamit ang kultura upang balutin ang mga gilid nito. Mula sa mga pedestrian hanggang sa mga sasakyan, mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan, bawat detalye ay isinasaalang-alang ang mga tao. Hindi para kontrolin ng sistema ang mga tao, kundi para alagaan ng sistema ang mga tao. Matapos magsulat, isinara niya ang computer. Humiga siya sa kama, ngunit hindi makatulog. Naalala niya ang mukha ng mga matatanda na nagpapaaraw sa aklatan, ang cashier na marahang nagtanong kung gusto niyang ipainit ang pagkain, at ang janitor na nagligpit ng sarili niyang pinagkainan. Ang mga detalyeng iyon ay hindi ang mga high-tech na sukatan na sanay siya. Ito ay isang ibang antas ng sibilisasyon ng tao. Naramdaman niya ang isang kahihiyan na hindi niya pa naramdaman dati. Bilang isang Aleman, buong buhay niyang ipinagmalaki na ang kanyang bansa ay simbolo ng sibilisasyon. Ngunit nang maranasan niya ito sa Pilipinas,
Napagtanto niya na ang sibilisasyon ay hindi kailanman tungkol sa lakas ng industriya o mga matatalinong sistema. Ito ay tungkol sa mga sandali kung saan ang mga tao ay nag-aalaga sa isa't isa nang hindi nangangailangan ng paalala. Nang gabing iyon, umupo siya sa balkonahe, umorder ng iced tea. Naalala niya ang kanyang unang araw sa Pilipinas at ang kanyang mayabang na mga salita sa talakayan. Binuksan niya ang kanyang email at nagsulat ng liham sa mga organizer, humihiling na mag-set up ng isang impormal na sesyon ng talakayan kasama ang mga mag-aaral. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang tunay na pag-unawa sa sistema ng transportasyon ng Pilipinas sa publiko. At gusto rin niyang marinig kung paano tinitingnan ng mga kabataang Pilipino ang kanilang sariling lungsod. Sa sandaling pinindot niya ang send, naramdaman niya ang isang gaan na hindi niya pa naramdaman dati. Dahil sa sandaling iyon, sa wakas ay binitiwan niya ang kanyang katayuan bilang isang eksperto sa sistema at naging isang mag-aaral na nagsisimulang tunay na maunawaan ang sibilisasyon ng ibang bansa. Ang pakikipagtagpo sa mga mag-aaral. Ang sesyon ay ginanap sa isang maliit na silid-aralan sa College of Social Sciences and Philosophy ng UP Diliman, Sabado, 9-30 Nation Off. Nag-alala ang mga organizer na masyadong maaga at katapusan ng linggo. Inaasahan nilang hindi hihigit sa 20 estudyante ang darating. Ngunit nang pumasok siya sa silid at makitang puno ang bawat upuan at may ilan pang nakatayo sa gilid, natigilan siya. Bumulong ang tagapamagitan. Marami po ang nakapanood ng dokumentaryo ninyo sa BBC at marami rin ang mga estudyante mula sa urban planning at transportasyon. Nalaman nilang darating kayo, kaya gusto nilang marinig ang katotohanan. Sa sandaling iyon, nanginig ang kanyang puso. Nakita niya ang mga mukha ng mga kabataan na puno ng kuryosidad at pasensya. Walang poot, walang pagmamaliit. Inakala niyang hahatulan siya rito dahil sa kanyang dating pag-insulto. Ngunit ang mga estudyanteng ito ay hindi tumugon ng may galit. Tahimik lamang silang nakikinig, naghihintay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Bago ako dumating sa Pilipinas, inakala kong ang sibilisasyon ay istruktura, sistema, mga sukatan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, nagsimula akong magduda sa mga pamantayang pinanindigan ko sa loob ng 30 taon. Huminto siya sandali. Nakita ko ang mga tao sa MRT na tahimik na nagbibigay ng upuan. Nakita ko ang isang batang may hawak na turon na pumapasok sa isang convenience store nang hindi nag-iingay. Nakita kong inaakay ng isang lolo ang kanyang apo habang naghihintay sa ilaw trapiko, bumubulong. Hintay lang tayo sandali, apo. Sa mga eksenang iyon, walang teknolohiya, walang utos at walang mga patakaran. Nag-isa siyang naglakbay patungong Cebu. Gusto niyang bumalik sa lugar na unang nagpagulat sa kanya. Hindi siya nagpaalam sa anumang ahensya. Nag-book siya ng hotel malapit sa lumang distrito ng lungsod. Nagpaplanong manatili ng 3 araw, naglalakad-lakad lamang. Naglakad siya sa isang eskinita at nakita ang isang ina na tinuturuan ang kanyang anak na tumawid. Tiningnan ng bata ang berdeng ilaw at nagtanong, "Inay, pwede na po ba?" Ngumiti ang ina at tumango, ngunit hinawakan pa rin ang kamay ng anak. "Pero hintay nating tuluyang huminto ang mga sasakyan bago tayo tumawid, ha?" Ang pangungusap na hintayin nating tuluyang huminto ay nagpatigil sa kanya. Hindi iyon tiwala sa sistema, kundi isang pag-unawa sa kalikasan ng tao. Kahit gaano kaperpekto ang sistema ng ilaw trapiko, hindi ito kasing lalim ng isang simpleng turo ng isang ina. Kinabukasan, pumunta siya sa carbon market. Nakilala niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtitinda ng fruit shake. Ngumiti ang lalaki at tinanong kung saan siya galing. "Alemanya?" Sagot niya. Ngumiti ang lalaki. "Walang espesyal dito, sir. Maganda lang ang hangin at mababait ang mga tao." Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi protektado, kundi tinatanggap. Pagbalik sa Berlin, nagsulat siya ng mga artikulo para sa 2 pangunahing pahayagan sa Alemanya. Ang isa ay may pamagat na, "Sa Pilipinas, natutunan ko kung ano ang sibilisasyon." Ang isa pa, "Mangyaring muling bigyang kahulugan ng Asya." Nag-apoy ang malawakang talakayan sa social media. Kinontak siya ng BBC, umaasang gawing serye ng dokumentaryo ang kanyang karanasan. Hindi siya agad pumayag. "Gusto kong kunan ang mga bata sa tawiran, ang mga lolo't lola sa aklatan, at ang mga empleyado sa convenience store sa gabi." Nagduda ang production team. "May dating po ba iyon?" Iginiit niya. "Iyan ang diwa ng sibilisasyon ng Pilipinas." Matapos ipalabas ang programa,
Ang pinakagusto niyang komento ay mula sa isang inang British. Pagkatapos mapanood ng anak ko ang dokumentaryo, sinabi niya sa akin, "Inay, kung sa Pilipinas ako mag-aaral sa hinaharap, hindi na ako mag-aalala sa pagpunta sa eskwela araw-araw." Matagal siyang natahimik matapos basahin iyon. Ang pagbabalik. Ilang buwan ang lumipas, inimbitahan siyang bumalik sa Pilipinas. Ngayon bilang pangunahing tagapagsalita sa pagbubukas ng International City Observers Program ng Maynila. Sa sandaling tumapak siya sa lupain ng Pilipinas, hindi na siya ang alemang eksperto na naghahanap ng pagkakamali. Para siyang isang manlalakbay na bumalik sa isang pamilyar na tahanan. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang City Hall. Sumakay siya ng tren diretso sa istasyon ng Ayala. Sa loob ng bagon, tahimik pa rin. Maayos ang mga upuan. Ang mga pasahero ay nagbabasa, naglalaro sa kanilang mga telepono o tahimik na kumakain. Tumayo siya, pinagmamasdan ng mabilis na pag-atras ng mga ilaw sa labas. Nang dumating ang tren sa istasyon, hindi siya agad lumabas. Umupo siya muli, kumuha ng panulat at papel at isinulat ang isang pangungusap. Inakala ko noon na ang sibilisasyon ay isang perpektong idinisenyong sistema. Ngayon, alam ko na, iyon ay simula lamang. Ang tunay na sibilisasyon ay kapag hindi mo na kailangan pang paalalahanan, ngunit kusa mo pa ring pinipiling maging mabuti sa isang estranghero. Ang pangungusap na ito ang naging panimula ng kanyang libro, The Reversal of Civilization, Everything I Learned in the Philippines. Sa kanyang huling gabi, bumalik siya sa parehong convenience store. Bumili siya ng siomai, isang bote ng serbesa, at isang rice meal. Bago ang cashier, hindi siya kilala. Marahan lamang itong nagsabi, "Sir, iinitin po natin?" Ngumiti siya. "Ako na lang." Umupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga tao sa labas habang kumakain. Sa kanyang mga earphone, pinatugtog niya ang isang recording ng mga anunsyo sa tren na kinuha niya hindi para sa pananaliksik, kundi dahil miss na niya ang tahimik ngunit matatag na tinig na iyon. Lumalalim ang gabi. Ang ilaw sa convenience store ay mainit pa rin. May mga taong dumadaan sa labas. Bawat isa ay may sariling direksyon, ngunit walang kaguluhan. Bumulong siya sa sarili, ang sibilisasyon pala ay hindi tungkol sa pagiging katulad ng Europa, kundi tungkol sa pagdating ng isang Europeo dito at kusang loob na manahimik at magsimulang matuto muli. Tumingin siya sa isang sulok ng tindahan kung saan may nakasabit na isang maliit na paunawa. "Ang aming tindahan ay maaaring hindi ang pinakamoderno, ngunit sisikapin naming maging komportable ang lahat dito." Ngumiti siya. Iyon pala ang sibilisasyon, ang pakiramdam na iyon. Nang matapos ang kwento, hindi na siya isang eksperto o isang tagamasid. Isa na siyang tao na binago ng Pilipinas.